So, tayo po sa daling manalangin. Our Heavenly Father, we once again thank you for this day, Lord, na tinalaga niyo po para sa amin upang kami makapanambahan sa inyo at mapapurihan ka ng aming mga labi. Salamat po sa pagkakataon na kami mapabilang sa inyong pamilya, sa iyong kaharian, sa iyong iglesia, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus na siyang bumili sa amin. Binayaran niya kami ng kanyang dugo upang kami mapatawad at magkaroon ng karapatan sa iyong kaharian. Salamat po sa pagkakataon na kami narinig po namin ang mabuting balita at kami hinayaan nyo na tumugon ng may pananampalataya, pagsisisi sa aming mga kasalanan at pagtanggap sa inyo bilang aming Panginoon, tagapagligtas, Panginoong Yesus. Sa magang ito ay dalangin ko po ang pangungusap nyo po sa amin at pagtuturo ng inyong salita sa mga nais nyo pong isapamuhay namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tingnan po natin ang ilang mga katotohanan sa talatang ating binasa sa Book of Acts chapter 28 verses 21 hanggang 24. Sa verse 21 po ay mapansin po natin na si Apostle Paul ay kausap po, no, sa verse 17 sa ating topic last week ay ang kausap niya rito ay yung mga leaders, local leaders na mga Hudyo dun sa Rome. Okay? Finally, si Apostle Paul ay nakarating sa Rome sa ayon sa kalooban ng Diyos na siya ay mangaral sa pamagitan ng kanyang pangalan at mag-suffer din at the same time sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, dito po sa Rome ay pinatawag niya yung lahat ng mga local leaders ng mga Hudyo at surprisingly, ito po yung sabi nila or ng mga Hudyo sa kanya, kapwa niya Hudyo. Kami hindi nagsitanggap ng mga sulat na galing sa Judea tungkol sa iyo. So, very surprising yon sapagkat yung mga rumors na nanggaling sa Diyos ay kumakalat sa iba't ibang dako ng Roman world. Pero sa puntong ito ay hindi pa nakarating yung balitang yon, no? Yung accusations against Apostle Paul na hindi totoo at sa katunayan ay gusto siyang palayain doon sa pamamagitan ng pamumuno ni Felix and Festus. Wala silang nakitang dahilan para siya ipapatay ayon sa gustong mangyari ng mga Hudyo. Ano po? So, kaya naman humiling si Apostle Paul na dalhin kay Cesar ang kanyang kaso upang nang sa gayon ay madinig yon, no? At mapatunayang siya'y inosente sa ibinibintang sa kanya ng mga Hudyo at walang dahilan na siya'y ipapatay. Kaya nakaka-surprise, no, na sa Rome, yung mga Hudyo roon na supposed to be ay galit kay Paul ay walang balita na natanggap, no, tungkol sa mga false accusations na nanggaling doon po sa Rome, sa Jerusalem. Ano po, ang tingin po ng ibang mga Bible teachers doon ay dahil marahil ito po mga Hudyo na nasa Jerusalem ay nakita nila na parang nagawa na nila yung kanilang gusto mangyari na si Apostle Paul ay mapatalsik, no? O kaya ay nawalan na sila ng pag-asa sapagkat doon pa lang kay Felix at Festus ay walang bearing yung kanilang bintang kay Apostle Paul, no? So, parang kung kay Felix pa lang at kay Festus ay gusto nang palayain si Apostle Paul, ay baka nawalan na sila ng pag-asa na si Apostle Paul ay yung kanilang kaso against Apostle Paul didinggin ni Cesar. Ano po? So, yun ang tinitignan ng ibang mga Bible teachers. Or, dahil po doon sa shipwreck, hindi ba, nawasak yung barko, ay maaring yung mga papers doon, documents na maaring pinadala ni Festus ay kasama na lumubog doon sa barkong yon. So, wala na silang ihahain na laban kay Apostle Paul. Or, pwede ring isipin na dahil po sa nakita nitong centurion na si Julius, yung pong pangyayari na kung saan ang Diyos ay
nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Apostle Paul, di ba? Sapagkat sila ay niligtas ng Diyos doon sa 276 sila na naligtas doon sa shipwreck, no? At yun ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. At maging doon sa Malta ay nag-perform si Paul ng signs and wonders. Ano po, marami po ang gumaling sa karamdaman dahil po sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. So, nakapag-build si Apostle Paul ng isang mabuting patotoo dun sa Roman officer at sa mga soldiers at sa mga iba pang kasama niya na maaring may Hudyo rin doon, mga Hudyo na kasama ni Apostle Paul, na eventually ay maaring na-convert din, no? Dahil po sa pangangaral ni Apostle Paul sa loob ng 3 months ng kanilang stay doon po sa Miletus. No? In other words, kaya naman, pagdating nila sa Rome ay walang natanggap itong mga Hudyo galing sa Jerusalem ng reklamo, no, or balita ng anumang masamang tungkol kay Apostle Paul. Ano po? At di ba napaka sarap ng ganun, ano, yung katulad nung sa Malta, di ba? Sa Malta na ganun din dito sa Rome na kung saan yung mga mananampalataya, at least itong kausap ni Apostle Paul ay mananampalataya ni Yahweh. Okay? Ito po ay leaders ng mga Hudyo doon sa kanilang mga synagogues. At hindi pa talaga sila Christians, pero tinatanggap nila si Apostle Paul na isang tao na parang walang kasalanan. Diba? Ang sarap ng gano'n, no? Na ikaw ay nasa isang lugar na kung saan tinitignan ka bilang isang tao na bagamat akusado ay inosente pa rin ang tingin sa'yo. Di ba, no? Kaysa naman dun sa pumupunta ka sa isang lugar na akusado ka pa lang pero tinitignan ka na nila agad na guilty of a crime na kahit hindi mo naman ginawa. Okay? So, meron tayong ilang mga prinsipyo na nais na makita dito po sa pangyayaring ito or ituro ng Diyos sa atin, gustong ituro ng Panginoon Diyos sa atin. Una po, ay ang prinsipyo na gusto natin, no, na yung church natin ay maging isang safe place kung saan ang isang accused ay tinuturing na innocent until proven guilty. Nawa, mabuild natin yon sa ating church, ano po, na tayo ay hindi agad-agad humuhusga sa isang tao kahit na merong bintang sa kanya, ang sino man, ituring natin siya na parang inosente pa rin hanggat hindi napuprove na siya ay guilty. Sapagkat meron dapat isang hukuman na magpuprove sa isang tao kung siya ay guilty or not, sapagkat yun ay susuriin, no? Yun ay lilitisin upang sa gayon ay mapatunayan ng isang tao kung siya ay guilty or not guilty. Ang problema po sa atin sa mga simpleng mga misunderstandings po natin ay wala tayong nabibuild na isang hukuman na kung saan ay diringgin ang ating kaso. Ano po? May nag-accuse sa atin, pero ang nangyayari sa atin ganito. Inakusahan halimbawa ako, tapos yung mga grupo na nag-aakusa sa akin, nagkakaintindihan dun sa maling ginawa ko, samantalang hindi sa aking banda ay hindi naman gano'n yung aking layunin. Parang gano'n, no? So sila ay may nabuo ng kaisipan tungkol sa akin, bagamat hindi naman yon ang aking layunin, no? At wala akong lugar na mapagsabihan man lang ng aking paliwanag, di ba? Yun ay kadalasan nangyayari po sa atin, kaya tayo maraming broken relationships, di ba? Kaya tayo maraming mga hindi natatapos na hidwaan sapagkat walang gustong duminig, no, ng ating kaso. Yung meron tayong against sa isang person, parang ayaw natin siyang bigyan ng pagkakataong marinig man lang kung ano yung talagang totoo ba yung sinasabi nila laban sa taong ito. Parang comfortable na tayo dun sa husga natin sa kanya or sa pananaw natin na siya ay mali. No, sa lahat-lahat ng bagay na to, ikaw ay mali. Parang komportable na tayo dun sa ganung kaisipan. At wala na tayong pagkakataon para mag-usap at pakinggan yung paliwanag ng isang tao kung siya ba talaga ay may kasalanan o wala. No, nawa, yun ang mangyari sa ating church. Ano po, na pag meron sa atin na naaakusahan ng isang bagay na sa palagay ng iba ay mali against sa kanya, pagbigyan natin yung isang tao na yon na mapakinggan.
Ano po, maging isang safe place ang ating church na kung saan tinitignan ng isang tao na akusado na bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Hindi yung hinuhusgahan na rin natin siya sapagkat merong ibang tao na naghuhusga sa kanya. Ganyan ba yung taong yan? Ganyan ba yung pastor na yan? Parang iba na yung ating pakiramdam sa kanya. Diba? Parang tayo mismo ay umiiwas na, tayo ay lumalayo na sapagkat may ibang taong nagsasabi ng laban sa taong ito. No? Siguro ang tanging, kung ikaw yung nasa ganung posisyon, ang tanging maniniwala na lang siguro sa iyo ay yung asawa mo, yung anak mo, di ba, na kung saan ay, sapagkat sila ay kilala ka, or yung mga pinagpapastoran mo, or yung mga kaibigan mo na naniniwalang hindi mo kayang gawin yung isang bagay na yon. Pero, at the same time, dapat din nating intindihin na kung meron tayong kasalanan nga, no, may binibintang sa atin, at totoo yung mga bintang nila sa atin, syempre naman, dapat aminin natin yon, di ba? Marunong tayo na magpakumbaba at umamin sa mga kamalian natin, at umingi tayo ng tawad, at least doon sa mga tao na nakakaalam nung ginawa nating mali. Ano po, nang sa gayon ay tayo ay hindi na maichismis pa, di ba? Alam mo, kapag ka hindi mo kinumpisal yung kasalanan mo sa ibang tao na nakakaalam nun, ang mangyayari, no, chances are, kakalat ng kakalat yon at mas mapapahiya ka pa, di ba? At ayaw mo mangyari yon, di ba? Kaya naman, kung ako sa iyo, kung meron kang kasalanan talagang ginawa na hindi tama, no, at yun yung inaakusa sa iyo ng ibang tao, humingi ka na ng tawad dun sa mga taong nagawan mo ng mali at dun sa mga taong nakakaalam. No? Ang problema kasi sa atin, dahil nga sa kakulitan natin, no, sa pagsuway natin sa kalooban ng Panginoon, sa halip na sabihin natin mismo sa tao yung nagawang kasalanan sa atin, sa iba natin sinasabi. So, dumadami yung nakakaalam. Tuloy ako, halimbawa, kung ako yung inaakusahan at totoo yung accusation sa akin, di hahabulin ko yung mga taong nakaalam ng mga pangyayari. Di ba? O kaya, mas maganda, ikaw na mismo na nagkalat ang magsabi sa kanila na naghingi na ng tawad to sa aking taong ito, nang sa gayon, maganda naman yung maibalita, hindi ba, na nagpakumbaba na yung tao kumpara doon sa naikalat yung balita at nananatiling ikaw ay masama, no, at hindi marunong magpakumbaba, di ba? Magkaiba ho yun. So, kaya naman, mga kapatid, no, dapat matutunan natin ang isang prinsipyong ito na tinuturo sa atin ng Panginoon na yung church natin ay gawin nating isang safe place para sa mga accused. Ano po, totoo o hindi yung kanilang accusation hanggang walang pandinig na ginagawa, no, walang peacemaking na ginagawa, hindi naririnig yung isang panig, huwag tayong mag-conclude kaagad. Ano po, bigyan natin ng benefit of the doubt ang sino man sa atin na pinagbibintangan ng iba. Amen po ba doon? Okay? And then of course, bigyan natin ng pagkakataon ng isang accused na magpaliwanag, hindi yung tatakpan natin ang kanyang bibig para hindi makapagsalita. Meron ba kayong ganong karanasan na inaakusahan kayo tapos gusto mo magpaliwanag pero sasabihin sa iyo, stop, huwag ka na magpaliwanag. Itikom mo yung bibig mo. Meron bang ganong na-encounter kayo mga ako, meron akong gano'n na karanasan, di ba? Na parang feeling ko, anong pang ibig sabihin noon? Parang, yun ba yung justice na sinasabi natin na pinipigilan natin ng isang tao na magsalita at magpaliwanag ng kanyang panig? Walang hustisya po doon, di ba? Kung gano'n ang ating gagawin. At hindi yun kalooban ng Panginoon sa atin. In other words, in fact, sabi sa Acts chapter 28, di ba? Datapwat ibig naming marinig sa iyo. Tingnan niyo yung mga Hudyo na ito na kausap ni Apostle Paul, mga local leaders ng mga Jews sa Rome. Sabi niya sa kanila, sabi nila sa kay Paul, ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong iniisip. Yan ang totoong Kristiyano, hindi ba? At actually, hindi pa nga sila Christians. Ito yung mga Hudyo na kumikilala pa lang kay Yahweh at hindi pa sila tumatanggap kay Jesus bilang Messiah. And yet, ito po mga taong ito ay open. Ano po? Sila ay hindi sarado ang kanilang isipan, hindi nila ginagawa yung sinabi ko sa inyo kanina na
O ikaw, wag ka na magpaliwanag. Basta kung ano yung sinabi nila, wag ka na magsalita. Hindi po ganon. Kundi sila po ay pinagbibigyan nila na magsalita si Paul. Ano po? Sana po, ganon din po tayo sa ating iglesia. Ano po? Pagbigyan natin na makapagsalita yung mga taong accused. At I believe hanggang ngayon, no, marami pa tayong mga unresolved conflicts dahil hindi pa naririnig, no, yung panig ng iba. Merong sa inyo sigurong na-accused ng isang kapatiran, kaya siya'y nagdamdam at siya'y umalis ng church, no? Madalas gano'n na nangyayari sa church, kaya tayo nababawasan, hindi tayo lumalago sa bilang kasi pagka merong hidwaan, merong misunderstanding, at saka misunderstanding, ayun, ano ginagawa natin? Hindi tayo isang safe place bilang isang iglesia. Pag inaccused, parang tipong yun na nga talaga ang tingin sa kanya. Dapat magbigay tayo ng benefit of the doubt at hayaan natin na sila ay mag-usap. Marinig ang panig ng bawat isa. Ang ginagawa ng iba, kakausapin yung isa, tapos kukunin yung panig, tapos kakausapin naman yung isa, kukunin yung panig. No? Alam nyo, napaka-time consuming nun, di ba? Kasi, ba't di mo pa sila pagharapin na lang at saka marinig, di ba, yung kanilang panig, no? Nang sa gayon ay naandun siya. Kasi minsan, kulang yung mga reports natin, di ba, or exaggerated yung mga reports natin tungkol sa isang tao, no? At dahil doon, walang pagkakataon, at walang pagkakataon yung isa na makapagpaliwanag doon sa exaggerated reports na yon. Ano po? So, dapat po, ito po mga bagay nito ay tandaan po natin ng sa gayon sa mga susunod na pagkakataon. Dahil hindi maiwasan, di ba, na tayo ay magkaroon ng misunderstanding at saka misunderstanding, no? Dapat ganito yung maging culture natin sa church. Amen po ba? Okay? Huwag mo nang huhusgahan ng isang tao habang siya ay accused pa lang. Hintayin natin na marinig ang side ng both parties, no? At tayo ay maging matalino sa ating desisyon para unawain o pagkasunduin ang mga hindi magkakasundo. Amen po ba? Amen. Okay? Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 9, with his mouth, no? Sino yung mouth na yun? Mouth ng godless man would destroy his neighbor. No? Yung mga godless daw, okay lang sa kanila, normal sa kanila yung sirain yung kanilang kapwa. No? Yung karakter ng kanilang kapwa. Ang tawag doon ay character assassination. Ano? Na ikaw ay pinagwiwikaan ng mga salitang paninira, no, sa ibang tao. At marami ang nakakaalam, no? Siguro kung ikaw yung kukwento ng iba, di ba? Siguro sasama yung loob mo na at maghihinagpis sapagkat bakit ganon? Kinukwento nila ako na ganito hindi naman totoo, di ba? Siguro magsusumbong kay Lord at maghihintay ka ng pagkakataon na ipagtanggol ka ng Panginoon. Ganyan yung mga godless, yung mga siguro sila rin ay godly naman pero minsan nakakalimutan yung kalooban ng Diyos, no? Mali yung kanilang mga diskarte, no? Kinukwento nila agad yung mga mali ng ibang tao, no? Na hindi nila alam, dumarating na sila sa punto na nakakapanira na sila ng tao. Okay? So wag nating gagawin yon, pero ginagawa yon ng mga godless, no? Ganun po sila. Talagang normal sa kanila yung manira ng kapwa. Pero, ang sinasabi ng Proverbs, by knowledge, the righteous are delivered. No? Kailan lang tayo madideliver kung tayo yung pinagbibintangan halimbawa ng mali? Kailan lang? Pag dumating na yung knowledge. Ano yung knowledge na yun? Yung malaman yung side mo. Diba? Yung malaman nila yung totoo. At nang sa gayon ay mapatunayan na ikaw ay hindi guilty or ikaw ay innocent sa mga binibintang sa'yo. Okay? So, sikapin natin bilang mga mananampalataya na huwag tayong manira ng ating kapwa. Amen po ba? Okay? Huwag tayong manira. Kahit sinisiraan tayo ng iba, itikom natin ang ating bibig. No? Ang sabihin lang natin ay yung totoo. Di ba? Yung mga nangyari na may katotohanan. No? Para maayos yung problema at magkaintindihan. Of course, sa discussion na ito kasi minsan dahil sabi nila parehong may mali, di ba? Ang ayaw talaga ng ibang tao, yung lumantad yung mali nila. No? Ano yun?
May tendency tayo bilang tao na pagka may mali tayo, gusto nating matakluban yon. Ayaw nating mabulgar yon kasi pag nabulgar yon, nakakahiya. Kaya anong ginagawa ng iba? Dinadivert nila ang attention sa ibang tao. No, yung kasalanan ng iba yung ina-highlight, no, para matakluban yung kanilang pagkakamali, which is wrong. No, wag nating gagawin yon sapagkat yun ay pride, no, act of pride at against sa will ng Panginoon. Dapat matuto tayo magpakumbaba sa anumang pagkakamali natin. No? May post ako tungkol doon, no, na sa bagay na yon na minsan sa tingin natin both parties ay may mali. No? Pero sa case ni Paul, si Paul ay walang mali, di ba? Inaakusahan siya ng mga kapwa niya Hudyo ng mga accusations na mali, pero wala siyang mali. So, posible na sa mga alitan na meron tayo, merong isa talaga na wala naman talagang ginawang mali. Hindi palagi yung kaisipan ng iba na parehong may mali. Hindi palagi iyon, sapagkat hindi totoo yun kay Apostle Paul. Merong pagkakataon na wala kang mali, pero inaakasuhan ka nila, sapagkat hindi nila naintindihan ang lahat ng mga pangyayari. So, kung magkakaroon tayo ng isang word para dito, ang gusto kong iwan sa inyo ay yung word na justice. Okay, justice. No, walang justice, tandaan mo, walang justice kapag ikaw ay inaakusahan tapos ayaw kang pagsalitain. Walang justice po doon. Okay? Ang tawag doon ay injustice. No? Sa na-emphasize yung nature na yon ng Diyos, 'di ba, bilang just, bilang judge. At sa Diyos ay hindi pwede yon na tikumin natin ang bibig ng mga tao na at tanggalan sila ng karapatan na marinig ang kanilang panig. That's injustice at yun ay against sa will ng ating Panginoon. Now, dito po sa verse 22, makita natin na binanggit po ng mga Hudyo doon po sa Rome yung sekta. Yung sekta po na yan ay yung pong Christians, no? Or tinawag din yung Christians na the way. Doon po sa Acts chapter 24 at sa Galatians 6 ay household of faith. No? So yung church na ito ng Christian church ay isang sekta na sa mga panahong ito ni Apostle Paul ay maraming tao ang laban, no, sa church na ito. Meron silang sinasabing hindi maganda sa church na ito. Kung ikaw yung nasa time na ito, baka kung ikaw ay isang mahinang mananampalataya, baka ikaw ay umalis na sa Christianity. Kasi ikaw ay prone sa persecution dahil maraming sinasabi yung ibang tao tungkol sa Christianity. Hindi nila gusto ang Christianity. Okay? Kaya naman si Luke, no, si Luke bilang manunulat ng aklat na ito ng Book of Acts, ay isa sa mga layunin niya ay ipakita sa mga readers, no, sa buong Greco-Roman world na ang Christianity ay hindi threat sa Roman government, no. Kaya yung testimony ni Apostle Paul na nakita ng mga officers ng Rome na siya ay walang sala, no, innocent siya, yun ay patunay na ang Christianity ay hindi threat sa Roman government. Okay? Isa yun sa layunin ni ni Luke, no, na ipakita na ang Christianity is not a threat against the Roman Empire. Okay? Pero, ganun pa man, no, ito ay maraming tao ang nagsasalita ng laban sa Christianity. Tandaan po natin na ang Christianity ay nakaugnay doon po sa religion ng mga Hudyo. Anong religion nila? Judaism. Okay? Doon nang galing ang ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya hindi po tayo pwedeng ihiwalay sa Israel. In fact, ang sinasabi ni Apostle Paul, tayo yung nagpatuloy na Israel sa panahong ito sapagkat ang church na in-establish ng Panginoon ay na-establish sa pamamagitan ng mga apostles, ng mga prophets at si Jesus bilang cornerstone. In other words, kung ano yung sinabi ng mga propeta tungkol kay Jesus bilang Messiah ay natupad sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, lahat ng mga binili ng kanyang dugo ay bahagi noong iglesia na yon
na even sa Old Testament ay nagsimula na sa pamagitan ng pagtawag niya sa Israel. Kaya minsan tinawag ang Israel na or yung Israel at yung church ay pareho yung pagkatawag sa kanila, yung term na ginamit. Ano po yun? Assembly. Yung Israel ay assembly, yung church ay assembly din siya. Assembly ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. Ang hindi lang matanggap ng mga Hudyo hanggang sa panahon natin ngayon ay si Jesus ang dumating na Mesaya na siyang namatay para sa atin at muling nabuhay upang tayo ay bigyan ng pag-asa ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Okay? So, hindi threat ang Christianity sa Roman Empire. At habang ang Christianity ay inaakalang isang branch ng Judaism, ito ay protected ng law dahil yung Judaism ay isang legal religion. Kahit sa panahon nila, katulad natin, di ba, magiging legal lang ang ating church kung tayo ay magsasubscribe sa law, na yung batas na tayo ay magre-register sa SEC, di ba, Security of Exchange Commission. Tayo ay magiging legal na reliyon. No? Ang Hudyo, ang Judaism sa panahon ng mga apostles ay isang legal religion. No? At habang nakikita ng iba na ang Christianity ay nakakonekta sa Judaism, ito ay protected, no? Sapagkat ito ay nasa ilalim ng Roman or ng religion ng mga Hudyo na Judaism. Pero nung mga panahon na si James ay pinapatay, kasabay nito pinapatay din sa Apostle Paul, doon naging mas klaro na hiwalay, magkaiba pala yung Christianity at saka Judaism. No, kasi yung mga Hudyo mismo ay pinatay si James at pinapapatay nila at nangyari na maipapatay nila si Apostle Paul sa kamay ng mga Romano. Doon naging klaro na hiwalay or magkaiba ang Christianity versus doon sa Judaism. Ngayon, siguro kung hahanapin natin ito ng application sa ating panahon, siguro, ang tanong sa atin, in what way na yung Christianity ay against yung iba? Meron bang masasabi tayo sa panahon natin ngayon tulad ng sa panahon nila na against sa atin ang ibang tao dahil tayo ay Christians? Meron, di ba? For example, sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10, sabi ni Apostle Paul, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Ano yung English na mapakiapid? Adulterers, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga ng bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim or greedy, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga mapanlupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subukan mong tayuan ito. Subukan mong tumayo ka sa katotohanan ito na mali ang magnakaw, mali ang mga lunya, mali ang homosexuality. No? Sino magagalit sa'yo? Sila na gumagawa nun, di ba? So sa ating panahon, ganun din po. Kung sa panahon ng mga early believers, sila po ay laban sa kanila ang mga tao sapagkat sila ay may paniniwala na iba sa kanila. Ganun din po sa atin. Ano po? Habang tinatayuan natin ang katuwiran ng Diyos, may mga taong magagalit po sa atin at manglalaban sa atin. Di ba? Subukan mong tayuan yung ayaw ng Diyos o kasalanan ang homosexuality. Sino magagalit sa'yo? LGBT community, hindi ba? Sapagkat against si Lord doon sa mga gawaing ganon, di ba? Ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Okay?
hindi kalooban ng Diyos yun. Kaya yung mga silahis sa atin, no, dapat turuan agad sila, no, sapagkat yun ay ipapunta na doon. No, yung mga malambot yung kanilang kilos, dapat turuan agad sila na maging tunay na lalaki, sapagkat kung hindi, ay may tendency na sila ay mahatak ng mga LGBT community. Well, hindi naman lahat ng mga nasa LGBT community ay masama kaagad. Ang sinasabi ng Biblia ay yung nakikitalik, no, sa kapwa lalaki, nakikitalik sa kapwa babae, yun yung kasalanan na ayaw ng Panginoon. Pero yung homosexuality ay papunta na doon. No, kaya dapat silang warningan, dapat silang turuan ng salita ng Diyos, dapat silang alalayan sapagkat may tendency na sila ay malayo at maagaw ng kaaway. Okay? Yung mga manlalasing, binanggit po dyan, di ba? O, subukan mong tayuan yun na ituro ng church ang ipagbawal ang paglalasing. Di ba? Maraming mga mag-aalsa dyan, di ba, na manginginom. Okay? Sapagkat tinatayuan natin ang katotohanan. Halimbawa, yung sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, subukan mong tayuan yan na hindi kalooban ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maraming iba na akala nila sila yung pinapatamaan, di ba? At kung sakali man na matamaan, di sana alisin na, di ba? Kaya tayo sa ating church ay hindi natin pinili na magkaroon ng mga rebulto sapagkat may tendency na yung mga tao ay sambahin nila yung nilalang kaysa dun sa lumalang. Di ba na sinasabi rin ni Apostle Paul? Ano po? So, kaya naman, alam nyo, pag tayo ay tumayo, no? Kung merong dalawang salita na gustong iwan sa inyo, stand firm. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast. Huwag kayong matitinag, no? Be immovable, no? O magsitatag kayo, huwag kayong matitinag, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. No? Kung sakali man na may magalit sa atin dahil yun yung stand natin, well, dapat ikaw ay huwag matinag. No? Magpakatatag ka. Tayuan mo yung iyong kinatatayuan sapagkat yun ay katuwiran ng Diyos at yun ay magbibigay ng pag-asa sa ibang tao na sila ay ma-deliver doon sa mga kasalanan yun na kanilang ginagawa. No? Sapagkat sa oras na hindi tayo tumayo, no, walang matatauhan, di ba? Hindi nila maintindihan na mali yung kanilang ginagawa. No, yun yung mga takot na Kristiyano na hindi nagsasalita, gayong may pagkakataon siyang magsalita para ipaliwanag sa mga tao yung kasalanan na dapat nilang talikuran. Yung mga takot na Christians, mga duwag, hindi nagsasalita yon. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka duwag. No? Ikaw ay matapang na Kristiyano at tatayo ka sa katuwiran ng Diyos at sasabihin ng katotohanan, no, sa iyong mga classmates, no, sa iyong mga friends, sa iyong mga neighbors, sa iyong relatives, sa iyong mga kapamilya, tatayuan mo yun sapagkat yun ang totoo na dapat nilang maunawaan upang sila ay hindi mapahamak. Naalala ko nung kabataan namin, youth pastor pa ako noon na sinikap ko na ipunin lahat ng mga Christian churches sa Muntinlupa. Meron kaming nabuong officers ng ABCI na mga youth at ang ginawa naming objective ay lahat ng mga youth ay tumayo, no, to stand for Jesus Christ. Kaya ang movement na nabuo namin ay Youth with a Stand. Isang kabataan na may tinatayuan. Ano yung tinatayuan niya? Pagtungkol sa bisyo, siya ay vices free. No, yung pagtagumpayan, yung mga bisyo na tinutukso ka ng ibang mga kaibigan mo na gawin yon, tumayo ka doon na ikaw ay maging vices free. No, marami po yon yung hindi ko na maalala lahat, pero ang mga naalala ko bilang isang anak, no, na igalang mo ang iyong magulang, tayuan mo yon bilang isang kabataan. Wag kang maging bastos o masuwayin sa iyong magulang, bagkus sundin mo yung kalooban ng Panginoon na i-honor mo sila at i-obey sila bilang anak, no? Sa love life, no, tinuturoan namin ang mga kabataan na tumayo doon sa purity until marriage. No, itong mga youth natin na nag-attend sa youth camp ay somehow na i-preach sa kanila yon na sila ay maging pure, manatiling pure until
marriage. Sapagkat sa panahon natin ngayon ay ang ating mayor ay nag-aalala, no? Siya ay na-alarm sapagkat sa ating city, no? Sa ating city po ito, dumadami yung mga 14 years old na nabubuntis. Dumadami po. At meron tayong isang magulang na nag-report sa atin na sa kanilang eskwelahan, sa elementary school, ay meron po doon na mga bata na nahuli, nanonood ng pornography. Kasama ang babae at lalaki. Ano po? So, di ba nakaka-alarma, di ba? Kaya dapat tayo po bilang isang iglesia ay tumayo, no, sa katuwiran ng Diyos, turuan ng ating mga kabataan kung ano dapat nilang maintindihan, dapat nilang tayuan sa kanilang buhay bilang isang anak ng Diyos na sila ay mananatiling pure until marriage, sapagkat yon ang kalooban ng ating Panginoon. Bilang estudyante na, di ba, during exams na kayo ay tatayo sa katuwiran na kayo magiging honest and diligent as a student. Hindi ka mangungopya sapagkat hindi yun kalooban ng Diyos, sapagkat yun ay dishonesty. Kung di ikaw ay mag-aaral, magiging diligent, sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. So marami po yun na talagang nilikom po namin hanggang sa mapuno po namin yung ang pinaka-culminating event namin, pag-ikot-ikot sa church, no, nag-snowball po yun, dumadami yung mga dumadalo, papunta hanggang sa Lighthouse Christian Fellowship. Napuno yun ng mga kabataan at doon namin dineclare ang pagtayo bilang kabataan sa katuwiran. Ano po, kami nag-commit kay Lord sa dapat namin tayuan bilang isang kabataan sa lahat ng mga hinaharap namin ng mga hamon sa buhay. Kaya hinahamon ko yung mga kabataan na kayo rin ay tumayo. No? Dapat kayo ay matutong tumayo sa katuwiran ng Diyos. Kung ano yung dapat yung tayuan habang kayo ay kasama ng inyong mga classmates, habang kayo ay nasa inyong mga tahanan, at saan man kayo naroon, tumayo kayo sa pagkatawag ng ating Panginoon. Now, dun po sa verse 23, makita po natin na matapos nung ipatawag ni Apostle Paul yung mga local leaders, kinabukasan, ano po, medyo yung pagkakatagalog niyan parang iba no? At nang mataningan na nila siya, parang tinataningan yung buhay. No? Hindi po ibig sabihin ni tinaningan. Yung tinakdang araw po ibig sabihin niya. Nung tinakda na yung araw na sila ay magtipon-tipon doon sa bahay ni Apostle Paul na kanyang tinitirahan bilang isang bilanggo na may gwardya. No? Doon nagpuntahan yung napakaraming mga Hudyo. Ano po? At doon niya ipinangaral sa kanyang tahanan ang salita ng Panginoon. At itong mga Hudyo na ito ay, na nasa Roma ay napaka-open. No? Napaka-open po nila doon sa mga gustong sabihin ni Apostle Paul. Bagamat ang mga Hudyo sa Jerusalem ay against sa kanya, no? Pero itong mga Hudyo sa Rome ay open para sa kanya. Sarap ng gano'n, ano, na may mga tao na brainwash na dahil napagsabihan sila ng mga pangit mong ginawa na ang iba doon maaring totoo, iba ay hindi totoo or walang katotohanan na yung sinasabi nila at ikaw ay na-judge na. Samantalang dito merong isang grupo na bukas pa para sa iyo. Sarap ng gano'n, no? Na meron pang lugar na pwede kang puntahan na ang mga tao doon ay bukas para ikaw ay pakinggan. No? At yun yung church na gusto nating magkaroon, no? Na gusto nating na magkaroon tayo ng isang kultura na kung saan sino mang mga accused ay bigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita. At ganito ang ginawa ng mga Hudyo kay Apostle Paul. Kaya nga kung mayroong isang salita na gusto kong maiwan sa atin ay yung openness. Let's be open, no? Doon sa mga tao para sila ay marinig, no? May iba na kinalulungkot ko sapagkat may iba na kahit Christian church na, yung church na yon, ayaw niya magsimba doon kung hindi pareho ng church niya.
when in fact, pareho yung pananampalataya tungkol kay Kristo, na si Jesus ang Panginoon natin, tagapagligtas, pero ayaw niyang pumunta doon kasi hindi pareho ng pangalan ng church nila. Parang nalulungkot ako sapagkat yun ay palatandaan ng kabaligtaran ng openness, di ba? Hindi siya bukas, hindi siya open doon sa iba pang Christian church na kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa, hindi ganun na maging ugali natin. No? Bukas tayo sa lahat ng mga Christian churches. Pwede tayong dumalo kung tayo iimbitahan. No? Pero ibang usapan yung tayo ay maglilingkod ng full-time. No? Ng pangmatagalan para sa Panginoon. Sapagkat maraming ministries na kailangan ng ating panahon na tayo ay magtatagal. 2 John chapter 1 verses 10 to 11, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyong batiin. No? Huwag ninyong batiin. Sapagkat kung bumabati ka sa kanya, ay nagiging kaisa kanya sa masamang gawain. Okay? So bagamat tayo ay open, no, sa sino man, bukas tayo sa kanino man tao, nag-iingat din tayo kahit paano. Hindi tayo agad-agad nagpapapasok ng mga tao na lihis dun sa tinuturo sa atin tungkol sa gospel ng ating Panginoon. I hope clear po tayo doon. No? Open and yet limited in some sense sapagkat may mga false teachings na pwedeng makapasok sa atin at doon tayo nag-iingat. And then, sa mga talata, sa verse 23, sabi po doon, sa kanila'y kanyang ipinaliwanag. Hanggang alang oras siya nagpaliwanag? Ha? Whole day. No? Si Paul ay ipinaliwanag yung Christian faith sa kanyang tahanan all day. All day. Ano ibig sabihin nun? Mula umaga hanggang gabi, siya ay nangangaral doon sa kanyang tahanan. Okay? Mag-reflect tayo ng konti dito sa nangyari kay Apostle Paul. Ikaw, saan kilala ang inyong tahanan? Ano ang tingin ng ibang tao sa inyong tahanan? Ang inyong tahanan ba ay lugar ng sugalan? Naging lugar ba ng sugalan ang inyong tahanan? Merong ganon, di ba? Nakilala yung kanyang tahanan bilang isang lugar ng sugalan. Iba naman, kilala yung kanyang tahanan ng lugar ng sigawan. May ganon, di ba? Na kilala yung bahay mo na isang lugar na maingay sapagkat palaging nag-aaway yung mga taong naroon. Di ba? Kaya si Apostle Paul siguro walang problema sa gano'n kasi wala siyang asawa, wala siyang mga anak na pwede niya makasigawan. No? Meron tayong mga asawa at anak na hindi maiwasan nagsisigawan, di ba? Pero kami ni Chichi, hindi kami nagsisigawan. No? Nagsisigawan lang kami na I love you. I love you. Ang iyong bang tahanan ay kilala bilang isang lugar ng ipinapangaral yung salita ng Diyos. Yun ang maganda, di ba? Sa halip na makilala ang bahay mo na lugar ng tsismisan, lugar ng sugalan, lugar ng lasingan, lugar ng sigawan, gawin natin yung nangyari kay Apostle Paul, no, na yung kanyang bahay ay ginagamit para ipangaral ang kanyang salita. Kailan nyo yung home Bible studies, tsaka yung preaching, teaching, yun po yung primary ministry natin sa church. Ito yung non-negotiable ministry sa local church. Kaya kung gusto mo ma-involve sa ministry, tatanong ka, Pastor, paano ba ako magagamit ni Lord sa church? Di magbukas ka ng Bible study, doon ka magagamit ni Lord. Sapagkat yun ang primary
ministry ng ating church. Why? Sapagkat sinabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Ano ibig sabihin nun? Magturo tayo sa mga tao ng kanyang salita. No? Ang iba kasi parang ang gusto, parang kunin yung lugar ng pastor para mag-preach, di ba? Hindi mo kailangan gawin yon para mag-preach, makapag-preach ka. Magpunta ka sa mga bahay-bahay, magturo ka ng Bible study, or mag-hold ka ng Bible study, at maipapangaral mo si Kristo sa mga tao. In fact, pagka nagawa mo yon at nakasampung bahay ka, makaka-establish ka ng isang church na ikaw ang magpipreach every Sunday. Di ba? Ganun ang mangyayari doon. So, napakaganda no, na meron sa atin na mga ibang pamilya na open doon sa ang kanilang bahay ay maging hindi lang panuluyan para sa mga bisita, kundi isang lugar na kung saan pinapangaral ang Panginoon sa mga tao. No? Yung pangaral ni Apostle Paul, all day. Biro mo, umaga hanggang gabi, walang sawa. Pero tayo, 2 hours lang, naiinip na, di ba? Sa pakikinig sa Panginoon or pagsamba sa ating Panginoon. Parang hirap nung ginawa ni Apostle Paul na yun, ano? Parang maghapon siya nagsasalita, siguro panayang inom ng tubig, break lang ng konti, salita na naman, no? At pinapangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So ang pinipreach ni Paul ay tungkol sa gospel ng kingdom of God. Okay? Gospel of the kingdom of God. At ito rin yung pinipreach po natin hanggang sa ngayon. Ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Ito po ay central doon po sa preaching ng ating Panginoong Yesus. Una nag-preach si John the Baptist ng kingdom of God, at nung si John the Baptist ay makulong, si Jesus ay pinagpatuloy yung pangangaral, no? Na sinabi niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Bakit sinabi ni Jesus na the kingdom of God is at hand? Sapagkat siya'y narito na. Dumating na yung Messiah, dumating na yung Savior, dumating na yung King na kanilang hinihintay. The kingdom of God is at hand. Therefore, repent and believe the gospel. Kaya hindi nawawala sa ating pangangaral, no, na kung tayo mangaral sa tungkol sa kaharian ng Diyos, ay hinihimok natin ang mga tao na sila'y magsisi at manalig doon sa gospel na ating pinapangaral, sapagkat yung gospel na yon ay patungkol sa ating Panginoong Yesus na siyang dumating bilang Savior and King natin, ang ating Messiah. Now, kung isa-summarize natin yung gospel ng ating Panginoon, ito ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yesus bilang promised Messiah according to Isaiah chapter 9. Ano po? Ang gospel ng kingdom ay tungkol kay Jesus na siyang dumating sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Okay? So, si Jesus ang tinutukoy dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 na dumating, ipinanganak, na sa kanya makikita ang walang hanggang pamamahala. Si Jesus ay dumating. Pangalawa, si Jesus ay namatay bilang ating suffering Messiah. Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. No? So, Jesus came
Jesus died. Ang kamatayan niya ay inalala po natin nung Friday, no? Na siya ay nagdusa, no, ng katakot-takot na pagdurusa. Siya ay hinampas, no? Siya ay pinag-aalimura ng mga tao, siya ay nilagyan ng koronang tinik, no? At siya ay pinasan niya ang krus, no, na kung saan siya ay ipinako at nabuhos ang kanyang dugo para nang sa gayon mapatawad ang kasalanan mo at kasalanan ko, at nang sa gayon tayo ay magkaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Hindi lang namatay ang Panginoon, kundi siya ay muling nabuhay, no? Doon po sa kanyang kamatayan, siya ay isang suffering servant. Doon po sa kanyang pagkabuhay, siya ay glorified servant or glorified Messiah, katulad ng sinabi ni Brother Toti, ano, the glorified Messiah. At ito yung inaalala natin ngayong linggo, no? Nung Sabado kahapon, in-emphasize ko yung Jesus the suffering Messiah, sapagkat inaalala natin yung kanyang pagkamatay para sa atin. Ngayon, ine-emphasize natin yung glorified Messiah, sapagkat siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, at yun ay sinabi rin sa lumang tipan, no, na hindi siya, ang kanyang katawan ay hindi magkakaroon ng corruption. Nangyari yun sa ating Panginoon, sapagkat matapos siyang mamatay sa 3 araw, siya ay nabuhay na maguli, at sa kanyang pagkabuhay, tinawag siyang first fruit among the dead, sapagkat susunod tayo na mga nananampalataya sa Kanya, na namatay para sa Kanya. Kung tayo inabutan na namatay para sa Panginoon, tayo bubuhayin ulit sa huling araw upang makasama niya sa walang hanggan. And that pertains to the second coming of our Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. So Jesus came, Jesus died, Jesus lives, and Jesus is coming again. Darating siya bilang judge na hahatulan tayo sa lahat ng ating mga ginawa. Meron 2 paghatol na mangyayari sa huling araw, isang judgment seat of Christ at isang great white throne of judgment. No, yung mga kambing ay ihiwalay sa mga tupa, no, at yung mga kambing ay itatapon doon sa naglalagablab na apoy sa supre na siyang ikalawang kamatayan. Sila na mga hindi nanalig kay Jesus, sila na nagmatigas ang kanilang puso, sila na habang pinipreach ang gospel ay hindi nakikinig at hindi handang isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Nagmamatigas ang kanilang puso hanggang sila ay maabutan ng Panginoon sa kanyang huling pagdating, sa ikalawang pagdating. Sila ihiwalay at itatapon sa naglalagablab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po yung great white throne of judgment. Pero tayo na mga sumampalataya sa Panginoon ay meron ding judgment sa atin ng Diyos. Yun ay judgment seat of Christ, para tayo ay either bigyan ng reward or walang reward. Ano po? Yung reward na yon ay dahil dun sa mga pagkakataon na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos na ipangaral siya sa ibang mga tao, no, na tayo ay gumawa ng mabuti sa kanila. Yun po yung reward natin. No, iba po yung kaligtasan, ikaw ay ligtas na, no? Bonus pa yung reward na yon. Okay? At yun ay hinihintay natin sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. In closing, sinabi sa verse 24, ang iba'y nagsisampalataya sa mga bagay na sinabi, at ang iba'y hindi nagsisampalataya. Nakakalungkot sapagkat may mga tao, no, sa kabila ng kagustuhan natin na i-preach ang mabuting balita sa kanila ng kaharian ng Diyos, at merong pag-asang naghihintay para sa kanila na sila ay mapatawad at maligtas, may mga tao pa rin na tumatanggi. May mga tao pa rin na ayaw manalig or ayaw isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Tandaan po natin ang ating role bilang disciples ng Panginoon is simply to convince. Yun lang po yung ating role bilang disciples ng Panginoon. Sa mga tao na inaakala natin na naliligaw ng landas, yung mga tao na inaakala po natin na
papunta sa kapahamakan dahil po sa ginagawa nilang pagmamatigas ng kanilang puso. Sila ay naglalasing, sila ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, yung mga binanggit sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos kung magpapatuloy sila sa ganong gawain. Alam po natin sila, kilala po natin sila. Iba sa atin ay alam na sa kanilang pamilya may ganon, di ba? Na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sila ay nakikiapid, sila ay homosexuals na nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, sila ay mga nagsusugal at iba pang mga kasalanan hindi kalooban ng Panginoon. Kilala natin sila, no? Ang tanging magagawa lang natin sa kanila ay to convince them, kapatid, kaibigan, no? Kuya, ate, nanay, tatay, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Talikuran mo na ang lahat ng iyong kasalanan. Magbalik loob ka sa Panginoon. Ang gandun lang tayo, di ba? Pero kahit ganun ang ginagawa natin, nakakalungkot sapagkat may iba, ayon sa salita ng Panginoon, na hindi pa rin naniniwala. No? Karamihan sa kanila, alam nyo kung bakit hindi sila naniniwala? Sapagkat hindi nila mabitawan yung masamang bisyo. Hindi nila mabitawan yung pangangalo niya. Hindi nila mabitawan yung homosexuality. Hindi nila mabitawan yung iba pang mga kasalanan na kinaayawan ng Diyos. Kaya napakahalaga ng panawagan ng Panginoong Hesus mismo. Sabi niya, repent. Magsisi kayo at maniwala sa gospel. Unang-una sa panawagan ng Diyos ang pagsisisi. Ako bilang pastor, ang kaya ko lang gawin ay himukin kayo na magsisi. Tayong lahat na magsisi sa ating mga kasalanan, manumbalik sa Diyos sapagkat yun ang tamang dapat nating gawin. Kung ako sa iyo, hindi ako magmamatigas. Gagawin ko ang lahat ng pagkakataon para magsisi at talikuran ng aking mga kasalanan. Yung iba, napakatigas ng puso, no? Na ayaw nilang buksan ang kanilang puso sa Panginoon. Na kahit na ipinapangaral ang salita ng Diyos ay iba yung kanilang ginagawa. Hindi sila nakikinig doon sa nagsasalita. No? Sinasaway na sila ng kanilang katabi pero hindi pa rin sila matinag. Nakakaawa, no, yung mga tao na nagmamatigas ang kanilang puso at hinihila pa yung iba, no? Tinuturuan pa ang iba na wag makinig, no? Sana sila na lang yung hindi makinig, pero nang aakay pa ng ibang tao na wag makinig sa nangangaral ng salita ng Panginoon. Wala tayong magagawa sapagkat ang dyablo ay matalino. Nalilin lang niya ang mga tao para hindi makinig sa Panginoon, hindi maniwala sa Panginoon. Pero ang Holy Spirit ay may kapangyarihang mag-convict. Ano po? Maaring iba, kaya sila matigas ang puso, sapagkat bukod sa pinapatigas nila ang kanilang puso, ay maaring hindi pa nila panahon. May panahon siguro na darating ang time na sila ay matatauhan at matututong magsisi at isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. So we convince and the Holy Spirit convicts. Tinatry natin yung best natin para i-convince ang iba sa truth ng salita ng Diyos. Ano yung truth na yun? That God is willing to forgive. 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal, na papatawarin tayo at hugasan sa ating mga kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Kinukumbinsi natin ang iba na maniwala na ang Diyos ay willing na magligtas. For God so loved the world, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya
ay huwag mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kinukumbinsi natin ang iba na maniwala sa katotohanan na ang Diyos ay nagkakaloob ng karapatan na tawagin kang anak ng Diyos kung ikaw ay tatanggap kay Jesus at maniniwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kinukumbinsi natin ang iba na maniwala na ang Diyos ay tinitiyak ang walang hanggang kaligtasan, ang heavenly inheritance dun sa mga mananalig sa Kanyang anak. Romans chapter 8 verse 17, ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayoy mga makapagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y maluwalhati namang kasama niya. Sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5, sabi ni Apostle Peter, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa Kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo sa mga patay. Sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na mga nahanda upang ihayag sa mga huling panahon. Tayo lahat ay magsitayo. Tayo patuloy na makinig sa Panginoon. Papasalamat tayo sa Panginoon sa mga araw na to sapagkat ang buong Christian churches sa buong mundo ay pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang pagkabuhay niya sa mga patay ay isang malaking pag-asa na ipinapakita sa atin ng Panginoon sapagkat siya'y nabuhay sa mga patay. Therefore, tayo na mga sumasampalataya sa Kanya ay totoong mabubuhay kasama niya sa Kanyang piling magpakailanman. Sinabi niya sa Kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin, manalig din kayo sa Diyos na nagsugo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung di gayon ay sinabi ko na sana sa inyo at ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng matitirihan. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, nabuhos sa Kanyang dugo, at yun ay alang-alang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nagdusa siya at namatay para sa atin upang sa Kanyang kamatayan tayo ay mabuhay. Tayo yung dapat ipako sa krus sapagkat tayo yung makasalanan. Tayo yung dapat na magbata ng hirap sapagkat tayo yung lumabag sa kalooban ng Diyos. Pero inako ng Panginoon ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang hindi na ikaw ang maghirap, ang magdusa ng kamatayan, kundi sa Kanyang ipinataw ang lahat ng kasalanan na mayroon tayo upang sa Kanya rin ipataw ang parusa ng kamatayan na dapat ay para sa atin. Ginawa niya yon dahil sa Kanyang habag sa iyo. Ginawa niya yon dahil sa Kanyang pag-ibig sa iyo. Ang tanging hiling lang niya sa mga oras na ito ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Magsisi ka doon sa pagmamatigas ng iyong puso. Magsisi ka doon sa paulit-ulit mong kasalanang ginagawa. At ngayon ay isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya na may pagpapakumbaba at humingi ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. At ang Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katuwiran, ay handa kang patawarin, hugasan at linisin sa lahat ng iyong karumihan. Kaya ang panawagan ng Panginoong Yesus sa simula pa lang ay magsisi ka, repent and believe the gospel. Magsisi ka, talikuran ang iyong mga kasalanan at magbalik loob ka sa Diyos
at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon, bilang hari ng iyong buhay, bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Kung meron sa atin sa mga sandaling ito ang nais na ipahayag ang kanyang pagsisisi, nais ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad sa Panginoon, nais na tanggapin si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon tagapagligtas, hindi lang dito sa pananambahang ito, kundi maging sa mga nakikinig sa ngayon sa social media, kung ikaw ay hinihipo ng Panginoon at nais mong magsisi sa iyong mga kasalanan, nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay upang ikaw ay mapatawad at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, maaari mong gawin ito ngayon, kahit ngayon sa araw na ito. Lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa kanyang harapan, aminin ang iyong mga kasalanan at magsisi sa lahat ng mga kasalanang ginawa mo sa kanya at sa ibang tao. Lumapit ka sa Panginoon ngayon, humingi ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at ang Diyos ay handa kang patawarin sa iyong mga kasalanan. Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa inyo at humingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kalikuan. Nagpapasalamat ako, Panginoong Jesus, sapagkat namatay ka sa krus para sa akin. Nabuhos ang iyong dugo para sa aming kapatawaran. At nagpapasalamat ako sapagkat maging sa oras na ito ako'y pinatawad mo na at nilinis sa aking mga karumihan. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang pinto ng aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon ay maghari ka na sa aking buhay. Ikaw na ang masunod at hindi na ako, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bilang aking Messiah, my Savior, God and King. Lord, alam mo po ang laman ng puso ng mga taong narito ngayon. Mga anak mo na nagpakumbaba sa iyong harapan, nagsisi at tinanggap ka bilang Panginoon tagapagligtas. Kilala mo sila, you know them by names. At Panginoon, ayon sa iyong mga pangako, sila'y pinatawad mo na. Sila'y pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. Ayon sa iyong pangako, merong katiyakan ng muling pagkabuhay sa huling araw. Panginoon, salamat sapagkat totoo ang iyong salita, maaasahan ang iyong mga pangako. Pinaniniwalaan po namin, Panginoon Diyos, na totoo ng sino mang sumampalataya sa iyo, sino mang nanalig sa iyong anak na si Jesus ay may buhay na walang hanggan. Lord, pinaniniwalaan po namin ito, Panginoon. Salamat po sa katiyakan ng pangakong ito, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Isang pangako, isang biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin ng mga makasalanan. Kami na hindi kayang mamuhay ng perpekto sa mundong ito. Kami na walang kakayanan na gawin ang katuwiran mo, Panginoon. And yet, pinili mo kami, Panginoon, sa karamihan upang turuan na magpakumbaba, upang turuan na magsisi at tanggapin ka bilang aming Panginoon na pagligtas. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam nyo na hindi namin kaya na maligtas. Kaya ikaw ang umabot sa amin, Panginoon. Ikaw ang pumarito sa lupa, nag-alay ng iyong buhay, nagbuhos ng iyong dugo, Panginoon, para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At ikaw ay namatay on our behalf. Ikaw ang namatay para sa amin. Kami na dapat na mamatay ay inako mo ang aming lugar, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Turuan mo kami na maging mapagpasalamat sa inyo, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya po sa amin, sa inyong ginawa, Panginoon, na pagliligtas po sa amin, na every time that we come together as a church to worship you, to honor your name, Panginoon, matuto kami na magpasalamat sa inyong kabutihan sa amin. At dahil doon, karapat-dapat lang na kami sumunod sa inyo, maglingkod sa inyo, ibigay ang aming buhay, Panginoon, para paglingkuran ka sa natitira pa namin mga buhay sa lupang ito. Marapat lang na gawin namin yon sapagkat ikaw ay nagmahal sa amin ng una at karapat dapat lang na mahalin namin kayo at paglingkuran sapagkat kayo mabuti sa amin.
Salamat sapagkat marami na sa amin na naglilingkod sa inyo. Ang iba pa, Panginoon, marahil sa mga sandaling ito ay nahahamon, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Ibigay ang kanilang buhay para somehow ay makapaglingkod sila sa inyo sa mga natitirang buhay nila, Panginoon. Lord, ilagay niyo po ito sa puso po ng bawat isa sa amin. Na kami ay maghangad na paglingkuran ka sa aming buhay sa abot ng aming makakaya. Hindi lang sa loob ng aming tahanan kami maglingkod, kundi maglingkod kami sa iyong iglesia, Panginoon. Upang sa gayon ay tumatag ang iyong iglesia at sabay-sabay kami, Panginoon, na lumago sa aming pananampalataya, tumibay sa aming pananampalataya. At matutong maghintay sa inyo, Panginoon, sa inyong pagbabalik ng matapat at patuloy na ginagawa ang inyong kalooban. Lord, patuloy po na ikaw ang siyang humipo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We also pray, Father God, for our brothers and sisters, Panginoon, na nagdiriwan ng kanilang kaarawan. Lord, we pray that you would continue to bless them. Yung mga may nagdiriwan ng kanilang anibersaryo, Panginoon, we pray that you would continue to bless them, Panginoon. Yung mga may karamdaman po sa amin, Lord, we pray continually for your healing grace in the name of Jesus Christ. Lord, we pray for your healing touch to be upon our sick bodies in the name of Jesus Christ. Hawakan mo yung parte ng katawan mo kung saan kami karamdaman sa pangalan ni Jesus. Humihiling kami, Panginoon, ng inyong kagalingan in the name of Jesus, our healer. We thank you so much, Father God. We pray for those who are in abroad, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain. At ang bawat mga pamilya mo, Panginoon, narito sa Pilipinas, Lord, patuloy po na sumagana ang iyong pagpapala sa bawat isa, karunungan, Panginoon, na kailangan ng bawat isa sa pagpapatuloy, Panginoon, pagtataguyod ng kanilang negosyo, ng kanilang kabuhayan, ng kanilang mga trabaho, Panginoon, patuloy na humiling kami ng inyong biyaya ang mag-umapaw sa buhay ng bawat isa. Hayaan niyo po sa inyong lingkod ay ipataw ang inyong biyaya sa inyong mga anak, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan, kapangyarihan, mula pa ng una, ngayon at magpakilanman. And all of God's people say, Amen and Amen.